Ang Popobawa ay isang demonyo na kilalang kilala sa Zanzibar. Isa ito sa mga traidor na nilalang na naglalakad sa mundong ibabaw. Subalit, wala naman nakakaalam dito maliban sa Tanzania. Sa totoo lang, ngayon ko lang din ito narinig. Ayon sa alamat, ang hindi maniwala sa Popobawa ay makakaranas ng nakakakilabot na kapalaran. Ang mga lokal ay naniniwala dito at ikuwinento ang kanilang mga paniniwala tungkol sa nilalang na ito. Ang Popobawa ay ang nag-iisang cryptid na umaatake sa mga hindi naniniwala dito. Kapag nalaman ng Popobawa na hindi ito naniniwala sa kanya, ang Popobawa ay papasok sa bahay ng nasabing biktima at gagawa ng karumal-dumal na gawain. Ang Popobawa ay di umano ang dahilan ng mass hysteria na kumalat mula sa Pemba hanggang sa Unguja noong 1995. Lahat ng nasa Zanzibar apektado nung umatake ang shape-shifting bat creature na umaatake sa mga lalaki. Isa-isa, inatake nito ang mga lokal at lahat sila isa lang ang sinasabi. Inatake sila ng isang misteryosong nilalang sa kanilang panaginip. Hindi nagtagal, ang mga mamamayan ay natulog sa labas para maiwasan ang pag-atake ng nasabing nilalang. Dahil dito, nagkaroon ng mass hysteria at pinaniniwalaan na isang batang lalaki na may sakit ang nagtatago ng nasabing demonyo. Matapos bawian ng buhay ang bata, ang panik ng mga tao ay unti-unting nawala. Ang pagkalat ng balita noon tungkol sa Popobawa ay nataon pa ng eleksyon. Ang eleksyon noong 1995. Ayon kay Ben Rowlands na isang author at researcher ng Human Rights Watch, ano pa man ang nangyari noon, ang kinalabasan ng eleksyon ay pagdedebatihan. Noong 2000, ang eleksyon ay parang isang bangungot. Kaya naman ito ay kinansel, inulit at binoykot ng kabilang panig. Habang ang Popobawa naman ay nagbibigay ng presensya sa eleksyon na ito. Kung sabagay, ang demonyo ay nagpapakita kapag ang mga tao ay nagkakagulo. Sa lengguwahe ng Swahili, ang ibig sabihin ng Popobawa ay batwing. Ayon sa mga report, ang Popobawa daw ay isang napakalaking paniki. Pero hindi ibig sabihin na ito lang ang kanyang anyo. Ang Popobawa ay isang demonic shapeshifter. Kaya nitong magbagong anyo, mapatao o mapahayop. Gayunpaman, mas gusto nitong manirahan sa hindi nakikita ng mga tao. Dahil na rin sa pagbabagong anyo, hindi mo malalaman kung ang Popobawa ba ay sinusundan ka na. Pero mayroong isang way naman para malaman ito. Ayon sa mga report, ang demonyong ito ay nagdadala ng sulfuric odor at kadalasan sinusundan ng usok kapag nagpapakita. Hindi naman ganito lagi, pero kapag nakaamoy ka na ng sulfur sa loob ng iyong bahay, mas magandang umalis ka na lang at matulog sa ibang lugar. Ang Popobawa ay umaatake tuwing gabi. Minsan nagsisimula ito sa simpleng pag-atake sa gabi na maaaring lumabas sa karaniwang pag-uugali ng isang poltergeist. Gayunpaman, ang pinakamasaklap na atake nito ay ang pinapalobo nito ang ari ng lalaki o ng isang babae na kanyang inaatake. Pagkising ng biktima, makakaramdam ito ng sobrang sakit. Ayon sa paniniwala, ang Popobawa ay umaatake lamang sa loob ng bahay. Kaya kapag natulog ka sa labas, hindi ka nito maaatake. Hindi lang naman sa gabi nagpapakita ang Popobawa, pero kadalasan ang atake nito ay tuwing gabi habang ang biktima ay natutulog. Kadalasan ding inaatake nito ay ang mga lalaki, pero may mga report din na inatake nito mga babae at mga bata. Pinaniniwalaan din na lahat ng nasa bahay ay inaatake nito kahit na isang tao lang ang hindi maniwala dito. Kapag bumisita ka sa Zanzibar at natulog sa loob ng iyong kwarto, posibleng atakihin ka ng nasabing demonyo. Kadalasan, ang Popobawa ay uupo sa iyong dibdib. Katulad ng mga shadow people o ng sleep paralysis, pipigilan ka nitong makatayo. Pero hindi lang basta-basta uupo at tititigan ka na lang.
ang demonyong ito ay uupo sa iyo, papikat ng pabigat hanggang sa madurog ang iyong katawan. Ang mga taong naatake ng Popobawa ay nagsabi na nahihirapan silang huminga at nararamdaman nila na parabang nabali ang buto ng ribs nila nung umupo ito sa kanilang dibdib. Pinaniniwalaan din ng mga lokal na kapag inatake ka ng Popobawa, ang dapat mong gawin ay ikwento ito sa mga kakilala mo. Dahil ayon sa kanila, kapag ikwento mo ito, ang pagkakahawak sa iyo ng Popobawa ay unti-unting bibitaw. Sa mundo ng mga demonyo, ang Popobawa ay bago pa lamang. Ang nakapagpakilala dito ay noong 1995. Pero ang pinakaunang kwento na naglathala ukol sa Popobawa ay noong 70s. Pinaniniwalaan ng mga tao na ang Popobawa ay isang djinn na pinakawala ng isang pinuno ng isang tribo para makapaghiganti sa karatig tribo nito. Katulad ng mga ibang istorya, ang Sheikh o yung pinunong tribo ay nawala ng kontrol sa djinn na ito at nakalaya ito. Ang kwentong ito ay umaayon sa mga reports na di umano ang Popobawa ay may daladalang karapon na punong-puno ng medisina o kaya'y mahika. Sa mga mata ng taong hindi naniniwala, ang Popobawa ay katulad lang ng mga shadow men na inaatake ang mga tao sa pamamagitan ng sleep paralysis at ang matandang mangkukulam ng Scandinavian folklore. Ayon sa isang report ng mass attack ng Popobawa noong 1995, nangyari ito sa kanyang panaginip. Ayon sa kanya, hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ang pangyayaring ito ay hindi Popobawa sa katunayan. Ito ay indikasyon ng sleep paralysis.